Magandang gabi po sa inyong lahat. Kasama-sama nating pagdiriwang ng banal na Eucharistia, sama po natin sa ating mga panalangin ang mga sumusunod na intensyon. Pasasalamat ni na Wilfredo at Cristina Pasco at pamilya, Juliet Herrera, Darly at Jen Maria Huilon, Mendoza at Manaloto family, Emi Reyes at pamilya, Guadalquiver family, Angilino, Auxilio at Magaw Wad family, Baby Boy Valenzuela, Larry de la Cruz, Josie family, Abundio at Jocelyn Suriaga, Engineer Mrs. Vicente Ortega at pamilya, Mirna Lumba at pamilya, Gemma Lipon at pamilya. Para sa natatanging kahilingan ni Joseph, Mary Grace at John Paul, Yolanda Palma at Janet Reyes, Ninya Kaluya para sa kanyang birthday, Asian at Angelico Auxilio at Ivan Herrera. Para sa galingan ni Onesto Palma, King Yang, Estelita Mendoza, Carmil Manaloto, Johanna May Antonio, Mario Vic Tamayo, Joel Lumba, Perez family, Adela Mutu. Alalahanan din po natin ang mga kaluluwa ng mga ibang Louis, Alvin, Carlito, Emil, Salvacion, Gaudencia, Clarita, Eman, Lucena, Federico, Enoviva, Marcelo, Fedora, Catalino, Azucena, Isidro, Ernesto, Rupito, Rosita, Joshua, Celso, Julian, Sophia, Frank, Francisco, Alejandro, Rosalinda, Ani, Faustino, Dominador, Norberta, Angelo, Nero, Rihanna, Jade, RJ, Arnel, Tobias, Nelson, Maria, Cirilo, Tino, Casiano, Lito, Akang, Leon at Yoli at para sa lahat ng kaluluwa sa purgatorio. Panawagan ng Catholic Bishops Conference of the Philippines para sa sama-samang pananalangin. Samahan ninyo kami o Panginoon naming Diyos sa patuloy naming pakikipaglaban sa pinsala na dulot ng pandemya ng COVID-19. Ganon din sa mga ganapang pampolitika na nagdudulot ng pagkawatak-watak ng aming bansa. Alam po ninyo kung gaano katindi ang aming pangangailangan ng magkaisa upang labanan ang kaaway namin hindi namin nakikita na nagdulot na ng matinding pahirap sa amin at ng pagiging walang kasiguruhan sa aming buhay. Malawak ang pagkalat ng infeksyon ng mga napupuno ng mga pagamutan, pagkawala ng hanap buhay, gutom, malawak ang pagkalugi ng mga negosyo at kamatayan. Idinadalangin namin ang aming mga lingkod bayan, ang mga taong nasa pamahalaan, lalo na yung mga nananatiling matuwid at nagpapatuloy maglingkod na may tunay na malasakit at pagmamahal sa aming bansa. Ingatan mo po sila, Panginoon, at bigyan sila ng tapang na manindigan para sa katotohanan at katarungan. Naway ang krisis na ito dulot ng pandemya ay maging daan ng pagbabalik loob at pagbabago ng aming mga puso. Magturo nawa ito sa amin na makapanindigan kami higit pa sa mga personal at pampolitikang interes namin at madala namin ang lahat naming mga pagsisikap para sa kabutihan ng lahat. Naway gabayan kami ng iyong espiritu na tumugon na may awa at pagmamalasakit sa mga dukha, ang mga walang-wala at ang mga lalong nangangailangan ng sektor ng aming lipunan. Sapagkat alam namin na anuman ang gawin namin sa mga maliliit naming kapatid ay ginagawa namin sa inyo. Amen. Purihin ka, Panginoon, sa kinain ng kanyang alam. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Mga kapatid, sama natin sa ating panalangin ang alay pasasalamat at natatanging kahilingan ng mga sumusunod at ng kanilang pamilya.
Rafael Flor, Odette at Yvette Eugenio, Brian at Jasmine Yu, Joel at Lucy Bonifacio, Edgar at Marie San Diego, Ricky at Avic Magpok, Leo, Celestina at Ana Maritiu, Dennis at Nelly Santos, Danilo at Emily Sebastian, Rosemar Paming, Marisa Piola at Joel Tongco, Dante at Marisa de la Cruz, Aurora at Jean Silungan, Alex at Ching Magdaraog, June at Sony de Rosario, Corazon de Leon, Rizal de Goyo Espanya, Noel at Jenny Galvez, Dr. Marat Marie Tolentino, Dr. Abitsaida Banaag, Alicia Arcega Viacrucis, Diosa Salangsang, El Malagbador, Antonio at Victoria Sanchez, Edgardo at Aida Cunanan, Renet David de Leon, Paul Resurrection, Vidal at Marieta Querol, Antonio at Evelyn Salazar, Celi, Celine Dominic Nicolas, Cesar at Lolita Nicolas, Teodora, Marlo, Mary Grace Riano, Mila Digono, Edwin at Aida Gumapas, Celia San Felipe, Michelle Esteban, Christopher at Janet Lo, Janet E. Pascual at hindi ng ADB Community, Reverend Father Pino Pengsulit, Bishop Dennis Pilarojo, para sa kaligtasan ng mga sumusunod at ng kanilang pamilya, mga kasapi ng Knights of Columbus, Holy Child Council, 6737 ng Bustos at ng Catholic Women's League ng Lawa, May Kawayan, mga mananampalataya at SPPC ng Barangay Pulo, San Rafael at ng Barangay Cambao at San Pedro Bustos, mga manggagawa sa Philippine Ports Authority Head Office and PMO, Cristalin Gumatay, Paul J. Valencia, Paul Dominic Javier, Patrice Bartolome, Victor at Divina MC, Dina Saavedra, Jodith Diana Marfil, Nick at Evelyn Rillera, Pining Villanueva, Victor at Divina MC, Camila Lazaro Aquino, Nick at Evelyn Rillera, Rowena Villedo, Arman at Amy Isma, Jen Tamani, Josie Brillantes, June at Doris Pilahera, Bernard at Edith de Guzman, Susan Dumaday, Dayan Bunag, Amy Ferry Manalo, Jim at John de Linden, Emelita de la Cruz, Pamilya Litunua at Lantisco, Ivy Lorraine, Gigi Bautista Alejandro, Yvette Barrera, Dr. Onaisa Katrina Monera, Maria G. Adap, Dr. Ken Adap, Jaime at Jovian Cruz, Dr. Chester Calapis, Dr. Alan Yvonne Guevara, Dr. Caroline Enriquez, mga doktor at medical staff ng Our Lady of Fatima Hospital sa Valenzuela City, Santo Niño Hospital sa Bustos, Amang Rodriguez Memorial Medical Center sa Marikina City, Region 2 Trauma and Medical Center sa Bayumbong, Nueva Vizcaya, Prihino Hospital, Skyline Hospital, at Balibed Hospital ng lungsod ng San Jose del Monte. Lahat ng mga frontliners at mga kabani ng pamahalang nasyonal at lokal, lalo na ng lungsod ng San Jose del Monte. Kaya hindi na mga mananampalataya ng SPPC, ng Barangay Pulo, San Rafael at ng Barangay Cambao at San Pedro Bustos at mga magagawa sa Philippine Ports Authority Head Office and PFO, para sa kagalingan ni Anita Lopez, Eloisa Villamil, Eric Emaroy, Corazon Rodriguez, Bonifacio at Magdalena Senia, Samantha Osea, Capistrano Mandegro, Timoteo Ruela, Jose Ingat, Father Monic Cadiz, Corazon Donato, Quirino Cristobal, Chelo del Mundo, Marian Maravilla, Jodith Santiago, Rami Banaag, Benjamin Valerio, Enrico Villanueva, Dito Soriano, Adriano Santos, Minda Saison, Renel Niño Laguador, Lucy Rita Pami, Penny Victoriano, Reggie Garcia, Jocelyn Bermas, Ricardo de la Obenia, Alvin David, Dr. Harold Ramil, Sam Ingal, Dave Mark Cruz, Neil Francis Navarro, Arthur Cruz, Danilo Francisco, Jean Claudia Nebres, Angel Guno, Ruben Aguirre, Dr. Benjamin Miranda Jr., Carlin May Uquiza, Michael at Marco de Leon, Maria Victoria de Rosario, Daniel Babaran, Teresa Yutup, Minda Vista, Presentacion de Guzman, Rosario de Vega, Marvin Santiago, Danica Quijano, Dr. Juanito Rodolfo, Artemio Melgar, Edwin Shane Perez, Lorna Santos, Michael de la Cruz, JC Ramos, Dr. Cynthia Basco, Benedicto at Jovita Santos, at para sa kaarawan ni Father Manuel M. Manicad, Father Manuel Anastasio, Marilu San Miguel, Rich Costello, Elijah Elzira, Rachel Caspe, Luis Tadeo, Father Michael Balatbat, Christopher Gili, Maricel Canosa, Mary Jane Pageda, Mercy De Lusa, Aurora Dados at Edsel Rada. Para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Ricardo, Celedonia, Bibiana, Hill, Sila, Isabela, Leticia, Evelyn, Alfredo, Eric, Nicolas, Nelson, Frederick, Raquel, Dean, Puloy, Flor, Marisa, Celia, Rufo, Epifania, Andres, Roman, Maura, Protasio, Susana, Tanasia, Nestor, Marandrisita, Ima Concepcion, Jaime, Chidora, Jose Maricel, Brian Angelo, Enriqueta, Alejandro, Maximina, Domingo, Sofia, Roy, Justin, Lucila, Felisa, Pedro, Felino, Romeo,
Maria, Ricardo, Jose, Romel, Daisy, Jocelyn, Rosa, Domingo, Jose Pipito, Magdalena, Felicidad, Agustin, Marlene, Mark, Maria Mercedes, Antonia, Belenchito, Alberto, Dennis, Minerva, Cesar, Nemesio, Malu, Antolin, Marjiwil, Purificación, Gaspar, Marina, Evangelina, Roberto, Dominador, Carlito Nunil, Laura, Corazon, Alessandra, Father Frank, na mayapang mga lektor ng Diocese ng Malolos at mga doktor at frontliners at mga naging biktima ng salot ng COVID-19. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kanin ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa bawaing Panginoon na nagpapatawad sa atin ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalari magsisi, Kristo, kaawaan kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos, Ama, para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dingid sa aming paningin ang mga inihanda mo para sa mga nagmamahal sa iyo. Padaluyin mo sa amin ang agos ng iyong pag-ibig, upang sa pagmamahal namin sa iyo ng higit, makamta namin ang iyong mga pangakong di malirip na hindi pa sumasagi sa isip namin ng panaginip. Inilulug namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinabi sa akin ng Panginoon, Tao, magpahayag ka laban sa mga pinuno ng Israel. Sabihin mong ipinasasabi ko, nakatakda na ang parusa sa inyo, mga pinuno ng Israel. Sarili ninyo ang inyong iniintindi at hindi ang mga tupa. Iniinom ninyo ang gatas, nagdaramit kayo ng lana, nagpapatay ng mga pinatabang hayop, ngunit hindi ninyo pinakakain ng mga tupa. Bakit hindi ninyo pinalalakas ang mahihina, ni ginagamot ang mga may sakit, ni inihilot ang mga pilay? Bakit hindi ninyo hinahanap ang nawawala, ni ibinabalik ang nalalayo? Sa halip ay ginagamitan ninyo sila ng kamay na bakal. Sila'y nangangalat at nilalapa ng mababangis na hayop pagkat walang pastol. Ang mga tupa ko'y nagkalat sa mga bundok, burol at sa lahat ng panig ng daigdig, ngunit walang ibig humanap sa kanila. Dahil dito, mga pinuno, dinggin ninyo ang aking sinasabi. Ako ang Diyos na buhay. Ang mga tupa ko'y pinipinsala at nilalapa ng mababangis na hayop pagkat walang nangangalaga. Hindi hinahanap ng mga pastol ang aking mga tupa. Sa halip na alagaan nila ang mga ito, ang sarili nila ang binubusog. Kaya nga, makinig kayo mga pastol. Pakinggan ninyo itong aking sinasabi. Laban ako sa inyo. Pananagutan ninyo ang nangyayari sa aking mga tupa. Hindi ko na kayo gagawing pastol upang hindi na ninyo mabusog ang inyong sarili. Ilalayo ko sa inyo ang aking mga tupa at hindi na ninyo mapapakinabangan ang mga ito. Ito ang ipinasasabi ng Panginoon. Ako mismo ang maghahanap at mag-aalaga sa aking mga tupa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. At sangayon sa pangako na kanyang binitiwan, sa matuwid na landasig doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang.
Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langasan at pati na ang kalis ko ay iyong pinaapaw. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan. Sasaakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinhagang ito. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Lumabas ng umagang-umaga ang may-ari ng ubasan upang humanap ng mga manggagawa. Nang magkasundo na sila sa upa na 1 denaryo maghapon, sila'y pinapunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siyang muli nang mag-iikasyam ng umaga at nakakita na siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa diwasang bayan. Sinabi niya sa kanila, "Pumaroon din kayo at magtrabaho sa aking ubasan at bibigyan ko kayo ng karampatang upa." At pumaroon nga sila. Lumabas na naman siya ng mag-iikalabindalawang tanghali at nang mag-iikatlo ng hapon at hindi nang ginawa niya. Nang mag-iikalima ng hapon, siya'y lumabas uli at nakakita pa ng mga ibang walang ginagawa. Sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo tatayo-tayo lamang dito sa buong maghapon? Wala pong magbigay sa amin ng trabaho," sagot nila. At sinabi niya, "Kung gayon, pumaroon kayo at gumawa sa aking ubasan." Pagtatakip silid, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, "Tawagin mo na ang mga manggagawa at sila'y upahan, magmula sa huli hanggang sa buong nagtrabaho." Ang mga nagsimula ng mag-ikalima ng hapon ay tumanggap ng tig-1 denaryo. At nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit ang bawat isa'y tumanggap din ng 1 denaryo. Pagkatanggap nito, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sabi nila, "1 oras lamang kung gumawa ang mga huling dumating, samantalang maghapon kami nagpagal at nagtiis ng nakapapasok init ng araw. Bakit naman po ninyo pinagpare-pareho ang upas sa amin?" At sinabi niya sa isa sa kanila, "Kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't nagkasundo tayo sa 1 denaryo? Kunin mo ang ganang iyo at umalis ka na. Paano kung ibig kong upahan ang nahuli ng tulad ng upa ko sa iyo? Wala ba akong karapatan na gawin ang aking maibigan sa ari-arian ko? O naiinggit ka lamang sa aking kabutihang loob? Kaya't ang nahuli ay mauna at ang nauna ay mahuli." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, sa ating pong Ebanghelyo, pinapakita sa atin kung paano sa kaharian ng ating Panginoon ang lahat ay pantay-pantay. Kaya nga po, kahit na may nauna, kahit na may nahuli, lahat ay pantay-pantay sa harapan ng Diyos. Basta't ang importante, lahat ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kaya nga po sa talinhaga na ipinakita sa atin, ano ang sabi ng mabuting balita? Merong mga nagtrabaho ng mas maaga, samantalang meron naman nagtrabaho ng huli na. Bakit? Sapagat yung mga nagtrabaho ng maaga, sila yung nagkasundo sa 1 denaryo sa maghapong pagpapagal. Yung nagtrabaho ng maaga, sila yung unang nakita ng may-ari ng ubasan. Samantalang yung iba naman, hindi naman talaga sila tatamad-tamad, kundi walang magbigay sa kanila ng trabaho. Kaya nga, kung meron lamang silang papasukan, marahil nagtatrabaho din sila. Subalit huli na nang sila nakita ng may-ari ng ubasan at sila man ay inanyayahan. Kaya nga po mas marami ang ipinagtrabaho ng mga taong tinawag nung umaga pa lamang. Samantalang yung tinawag ng mag-ikalima ng hapon, sandali na lamang nagtrabaho. Kaya nga po nagtanong yung mga naunang nagtrabaho, bakit po ganoon? 1 denaryo ang bigay nyo sa amin. Maghapon kaming nagpagal. Samantalang sila, sandali lang namang nagpagal. Sapagat mag-ikalima na ng hapon ng tinawag, sandali lang nagtrabaho. Pero bakit ang tinanggap nila ay 1 denaryo pa rin? Kaya nga po mga kapatid, ipinapakita sa atin, hindi nandaraya ang Diyos sa atin.
Kaya nga po kung paano ang may-ari ng ubasan, ano ang kanyang sinabi? Hindi kita dinadaya, kaibigan, sapagat sa buong maghapon, magkano bang usapan natin? 1 denaryo. Hindi ka naman dinaya. Yun naman talaga ang usapan. Samantalang sa iba naman, yun ay dahil na lamang sa kagandang loob ng may-ari ng ubasan. Kaya kahit sandali lamang nagtrabaho, binigyan pa rin ng 1 denaryo. Kaya nga po ipinapakita sa atin, ang Diyos ay ganoon din sa atin. Kaya nga po kahit na sabihin natin na tayo mga Kristiyano Katoliko, hindi nangangahulugan na tayo diretsyong langit. Bakit? Sapagat kinakailangan, isabuhay din natin yung ating pinananampalatayanan. Kaya nga po kahit may mga tao, huli na nung sila nagpa-convert bilang mga Kristiyano Katoliko, sila man ay may kaligtasan din. Kaya din po naman, kahit yung ibang mga tao, iba man ang kanilang paniniwala, iba man ang kanilang pagkakakilala sa Diyos, hindi man sila Katoliko, pero kung sila naman ay nagsasabuhay ng ating pananampalataya, nagsasabuhay ng kanilang pinaniniwalaan, sila'y sumasamba sa ating Panginoon at hindi naman ay gumagawa ng mabuti. Magkakaiba man tayo ng paniniwala, pero ang may-ari ng ubasan, ang ating Panginoon, ay magliligtas pa rin sa bawat isa sa atin. Kaya nga po sa ating mabuting balita ay pinapakita sa atin, walang itinatangi ang ating Panginoon. Kaya kahit nahuli ka na bumalik sa ating Panginoon, ikaw pa rin ay mayroong kaligtasan. Bakit? Sapagat ang importante, nagbalik loob ka sa ating Panginoon. Kaya nga po yung iba, mga kapatid, di natin po pwedeng sabihin sa ating Panginoon, pagdating sa kabilang buhay, kung sakaling may makapunta sa atin sa langit at makarap ang ating Panginoon, di natin po pwedeng sabihin sa ating Panginoon, Lord, buong panahon, buong buhay ko, ako'y nagpakabuti kaya ako nakarating dito. Pero bakit yung ibang mga tao, nung mamamatay na lang, doon na lang sila nagsisi, pero bakit nandito rin sa langit? Di natin masasabing ganoon. Bakit? Sapagat wala sa karapatan natin yung tayo mapunta sa langit. Sapagat ang nakapagdadala lamang sa kabilang buhay, sa langit, sa kaharian ng ating Panginoon, ay walang iba kundi ang Diyos din. Kaya nga po karapatan ng Diyos kung sino makapapasok sa kanyang kaharian. Karapatan ng Diyos na piliin kung sino ang kanyang makakasama sa kanyang kaharian. Kaya tayo man ay matagal nang nagpapakabait. Subalit mga kapatid, meron mang mga tao na huli nang nagpakabait. Lahat naman tayo, ang importante sa buhay natin, nagpakatino din tayo. May nauna nga lamang, may nahuli nga lamang. Pero mga kapatid, marahil sasabihin ng iba, kung gayon lang din naman pala, at panghuli na, ay po pwede palang maligtas, doon na lang ako sa huli magpapakabait. Bakit magpapakabait pa ako mula bata hanggang pagtanda? Kung yung palang kapag matanda ka na, kapag may sakit ka na, kapag mamamatay ka na, kapag nagsisi ka pala, patatawarin ka rin naman ng Diyos. Di sana, nagpakasama-sama muna ako at nung matanda na lamang ako, kung ako'y nagkakasakit na, doon na lamang sana ako magsisi at tiyak patatawarin naman ako ng Diyos. Kaya nga po mga kapatid, may mali pa rin doon. Bakit? Sapagat mga kapatid, pinagpala, maging yung mga nahuli. Bakit? Kasi kahit na sila'y nahuli, inabutan pa nila na sila'y nakapagsisi. Kaya nga po hindi natin po pwedeng sabihin, magpapakasama muna ako, tsaka na lang ako magpapakabait. Bakit? Kasi hindi natin hawak yung ating buhay. Sino makapagsasabi, natatanda ka pa? Sino makapagsasabi na matagal ang buhay mo? Sapagat merong iba, sandali lamang ang inilagi dito sa lupa, subalit lumipat na sa kabilang buhay. Samantalang meron namang iba, iba't iba ang larangan at tagal dito sa lupa. Kaya nga nagpapahayag sa atin, hindi natin hawak ang ating buhay, ang Diyos ang may hawak ng buhay natin. Kaya nga po magalak na tayo na noon pa lamang nagpapakabait na tayo, nagpapakabuti na tayo, sapagat noon pa lamang sinisimulan na natin na sundin ang kalooban ng Diyos. Kaya wag na natin antayin na tayo ay magpatihuli pa. Kaya nga po ito'y pagpapala na lamang na galing sa Diyos na napakalaki na kahit yung mga nahuli na sa kanilang pagsisisi, binigyan pa rin ng pagkakataon ng Diyos. Binigyan pa rin ng pagkakataon na sila'y magsisi at magbalik loob sa ating Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, sa ating pumabuting balita, pinapayag sa atin, hindi nagtatangi ang Diyos. Lahat tayo binibigyan ng pagkakataon, gamitin natin ang bawat pagkakataon na ito para sundin ang nararapat, sundin ang kanyang kalooban, gumawa ng kabutihan, maging mabuting mga Kristiyano.
Kaya nga kapag ka po tayo ay nabubuhay dito sa lupa, lagi nating alalahanin, hindi tayo magtatagal dito. Ang buhay ay sandali lamang, sapagat sa isang iglap o pwedeng mawala. Ang importante, kapag inabutan tayo ng ating Panginoon sa kanyang pagtawag, sa nawa tayo matagpo ang karapat-dapat at nakahanda na lumipat sa kanyang karian. Kaya nga po katulad ng sinabi ni San Agustin, inuulit-ulit sa atin, anong sabi na aral sa atin ng buhay ni San Agustin? Hindi natin mapipili yung uri ng kamatayan na ating sasapitin. Hindi natin mapipili kung kailan natin gusto na tayo ay mamatay. Hindi rin natin mapipili kung saan natin gustong mamatay. Kasi kung tayo lamang ang makapamimili, sana gusto natin, matanda na tayo kung tayo mamamatay. Kapiling natin yung mga mahal natin sa buhay kung tayo mamamatay. Komportable ang ating kinahihigan habang tayo ay pinapanawan ng buhay. Pero tingnan natin, sa ating pong buhay dito sa lupa, marami namamatay sa hindi nila gustong pamamaraan. Yung iba nasaksak, yung iba nalunod, yung iba malayo sa pamilya, yung iba ang pamilya nandito sa Pilipinas, pero sila naman nasa ibang bansa. Kuminsan naman, nandito ka sa Pilipinas, yung pamilya mo nasa ibang bansa, inabutan ka, hindi mo mapipili kung sinong kasama mo. May mga pagkakataon pa nga, kung kailan ka mamamatay, ang kasama mo, yung kaaway mo pa pala, hindi mo mapipili. Bakit? Kasi hindi mo hawak ang iyong buhay. Kaya nga po ang sabi sa atin, hindi tayo makasisiguro kung hanggang saan ang ating buhay. Kaya matuwa ka na, magalak ka na, katulad ng sinasabi sa mabuting balita. Kung maaga kang nagsimula sa pagpapakabuti, kagaya ng maagang nagpagal doon sa ubasan, magalak ka na, sapagat nakapagsimula ka ng mas maaga, nakapagbago buhay ka ng mas maaga, nagpakabuti ka ng mas maaga. Nang sa gayon, maaga man uli ka ng abutan ng kamatayan, ang importante, abutan kang nakahanda, abutan kang mabait, abutan kang matino, abutan ka na ikaw ay nagsasabuhay ng pananampalataya. Ang pinakamahirap, yung abutan ka, hindi ka nakahanda. Yung abutan ka ng biglaang kamatayan, hindi ka man lamang nakapagsisi. Kaya nga po ang sabi sa atin, magalak na tayo, sapagat sa bawat sandali ng ating buhay, binibigyan tayo ng pagkakataon ng ating Panginoon para muli nating linawin ang ating sarili, muli nating balikan ang ating mga ginagawa, muli nating balikan ang ating mga karanasan, at sa lahat ng ating pagkakasala, magsisi tayo at lumapit muli sa ating Panginoon sa pagbabago buhay at pagbabalik loob sa Kanya. Mga kapatid, ang pamamaraan ng Diyos ay hindi tulad ng sa atin dahil ang kanyang katarungan at kagandang loob ay higit pa sa ating turing at sukat. Lumapit tayo sa Kanya habang nananalig na pakikinggan niya tayo at hindi tayo bibigwi. Sa bawat pananggita ng ating pong itutugon, Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Ang simbahan sa pamamagitan ng kanyang mga misyonero at tagapagpahayag, naway may palaganap ang ebanghelyo ng Panginoon na may katapangan at pagtitiyaga. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Tayo naway makapaglingkod sa Panginoon at sa isa't isa nang walang hinihintay na merito at gantimpala, at sa halip gawin lamang ito ng may kabutihan mula sa ating mga puso. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Ang mga walang trabaho naway dagling makatagpo ng kanilang hanap buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Ang mga may sakit at mga nagdurusa naway masyahan sa kalinga at unawa ng kanilang pamilya at mga kaibigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Ang mga nagtiyagang mamuhay ng mabuti sa mundong ito na at namayapa naway makatanggap ng gantimpala sa makalangit na kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Panginoon naming Diyos, mapagpakumbaba kaming naglilingkod sa iyo sa abot ng aming makakaya nang walang hinihinging kapalit. Naniniwala kami na nasa piling ka namin at binibiyayaan mo kami ng mabubuting bagay dahil sa iyong anak na si Jesus na aming Panginoon. Amen. Amen.
bilang isang sambayanan. Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ang madaming nimika, tanggapin mo mga alay upang maganap ang pagpapalitan ng iyong kalooban ng aming handog sa aming paghahain na iyon na rin ibinigay para kami maging marapat na iyong paunlakan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang madaming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan na sa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mo ipinunlak sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo yung unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin, ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, ay hahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Mga kapatid, ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalos-salos sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang lagarap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Palalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahinday nang may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso. Kaisa na mga apostol at ng lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para
Hinihiling namin gabi-adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Cristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Cristo, sinabi mo sa inyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito si Kristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kaniyang piling. Panginoon, hindi ako rapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Oratio Imperata, kaugnay ng COVID-19. Amang makapangyarihan, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan. Ingatan mo kami laban sa COVID-19 na lumalaganap sa kasalukuyan at nagiging sanhi ng kamatayan. Tulungan mo ang mga nagsisipag-aral sa kalikasan at pinagmumula ng salot na ito at kung paano masusugpo ang paglaganap ng sakit na dulot nito. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medisina nang mapaglingkuran nila na may puso at kakayahan ang mga may karamdaman at sa mga sangay ng pamahalaan at mga pribadong ahensya na makatagpo ng lunas at solusyon sa salot na ito. Isinasamo namin ang mga dinapuan ng sakit na ito ay mabalik sa kalusugan sa madaling panahon. Kumilos nawa kami sa ikabubuti ng lahat at matulungan ang lahat ng nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maria, takbuhan ng mga Kristiyano. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsod, Ipanalangin mo kami. San Pedro Apostol, Ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa banal na pakikinabang si Kristo'y aming pinagsaluhan. Hinihiling namin kami maging katulad niya sa langit, pakundangan sa kanyang pagiging aming kaparis, bilang tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo at rin. pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Umayo na di pahaya, kanyang pagkalingat habang isa buhay